Maligayang pagdating mga kaibigan sa isa na namang malalimang pagsusuri ng ating mga pandaigdigang issue. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang isang napapanahong krisis na tinatawag kong Iran. Isang digmaang malamang natalo o kung mas gusto ninyong pakinggan, isa na namang digmaang malamang na natalo na. Nais kong ilagay ang digmaan sa Iran na sinimulan ng unilateral o sarilinang desisyon ng Estados Unidos at Israel ilang araw pa lamang ang nakalipas sa isang malinaw at objetibong kontekstong historikal. Bakit natin ito gagawin? Dahil napakadalang itong gawin sa mga pangunahing balita at mainstream media. Kadalasan, nakikita lamang natin ang mga kaganapan bilang mga nakahiwalay na insidente. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaki at mas mahabang kwento ng geopolitika. Mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Estados Unidos ay nasangkot sa apat na pangunahing digmaan na humubog sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Upang tunay na maunawaan ang bigat at ang mga posibleng kahihinatnan ng kasalukuyang hakbang na ito, kinakailangan nating balikan ang kasaysayan. Ang unang malaking digmaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang digmaan sa Korea. Ang digmaang ito ay nagtapos sa isang madugong pagkapatas o stalemate. Hindi nanalo ang Estados Unidos sa kabila ng kanilang napakalaking kapangyarihang militar. Ang naging resulta ay ang permanenteng paghahati ng tangway ng Korea sa gitna. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyang panahon, mayroon pa rin tayong isang bansa na tinatawag na Hilagang Korea at isa pang bansa na tinatawag na Timog Korea. Ang pagkakahating ito ay nag-iwan ng isang walang hanggang tensyon sa rehiyon, isang paalala na ang interbensyong militar ay madalas na lumilikha ng mga permanenteng sugat sa halip na mga solusyon. Ang ikalawang malaking digmaan ay naganap sa Vietnam. Sa pagkakataong ito, ang kinahinatnan ay mas malinaw at mas masakit para sa imperialismong Amerikano. Ang Estados Unidos ay simpleng at nais kong gamitin ang eksaktong salita rito na talo. Ang itinuturing na kalaban sa digmaang iyon ay ang Partido Komunista ng Hilagang Vietnam. Sa kabila ng pagbagsak ng milyon-milyong tonelada ng bomba at pagpapadala ng daan-daang libong sundalo, hindi nakamit ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang kanilang layunin. Kung titingnan natin ngayon kung sino ang nagpapatakbo at namumuno sa bansang Vietnam sa kasalukuyan, ito ay walang iba kundi ang Partido Komunista ng Vietnam. Sila ang nanalo sa mahaba at madugong labanan na iyon at ang Estados Unidos ay umuwing bigo. Isang aral ito sa limitasyon ng teknolohiya laban sa determinasyon ng isang bansa. Pagkatapos ng Vietnam, dumako tayo sa susunod na malaking digmaan, ang digmaan sa Afghanistan na tumagal ng 20 taon. Ang pangunahing kalaban ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa digmaang ito ay ang grupong Taliban. Gumastos ang Amerika ng trilyon-trilyong dolyar at nawalan ng libu-libong buhay upang subukang baguhin ang lipunan ng bansang iyon at magtatag ng isang gobyernong pabor sa kanila. Ngunit pagkatapos ng 2 dekada ng labanan, ano ang naging resulta? Sino ang nagpapatakbo at kumokontrol sa Afghanistan sa kasalukuyang panahon? Ito ay ang Taliban, muli ang Estados Unidos ay natalo. Ang mahabang panahong ginugol sa pagsubok na dominahin ang isang banyagang lupain ay nagtapos lamang sa pagbabalik sa orihinal na estado bago ang digmaan na nagpapatunay na ang lakas militar ay hindi sapat upang magdikta ng kinabukasan ng isang bansa. Sa Iraq naman, ang sitwasyon ay nagpapakita ng isang patuloy at likidong pagbabago ng kapangyarihan. Pagkatapos pabagsakin ng nakaraang gobyerno sa ilalim ng mga kaduda-dudang dahilan, ang bansa ay naiwan sa isang estado ng kaguluhan. Mahirap tukuyin kung sino talaga ang nanalo sa digmaang ito dahil sa walang tigil na paglipat-lipat ng mga paksyon na namumuno. Ngunit kahit na mahirap ituro ang nagwagi, napakalinaw kung sino ang hindi nanalo. Ang Estados Unidos ay hindi nanalo sa Iraq at wala silang anumang palatandaan na mananalo sila sa malapit na hinaharap. Ang rehiyon ay naging mas hindi matatag at ang impluwensya ng Amerika ay patuloy na humihina. Ang bawat interbensyon ay nag-iwan lamang ng isang power vacuum na nagdulot ng mas malalaking problema sa geopolitika ng gitnang silangan at sa pandaigdigang seguridad. Kaya naman, kapag sinabi kong ang Iran ay isa na namang digmaang malamang natalo, maiintindihan ninyo kung bakit. Sa kasaysayan, ang Estados Unidos ay isang bansa na dapat sana ay hindi ganoon kabilis magdesisyong kalabitin ang gatilyo lalo na sa kaso ng Iran.
Sa totoo lang, ang Iran ay walang kakayahang maging isang direktang banta sa mismong lupain ng Estados Unidos. Wala silang pamamaraan o kakayahan upang gawin iyon. At kung sakali mang magtangka sila, makakaranas sila ng isang napakalupit na gante na hindi gagawin ng anumang rasyonal o matinong gobyerno. Ang lohika ng deterrence ay malinaw. Ngunit sa kabila ng kawalan ng direktang banta at sa kabila ng lohikang ito, nagpatuloy pa rin ang Estados Unidos at Israel sa kanilang pag-atake. Ito ay isang hakbang na sumasalungat sa rasyonal na pag-iisip at nag-aanyaya ng isang hindi kinakailangang sakuna. Gusto kong suriin ang digmaan bilang isang nakapangingilabot na salot sa sangkatauhan. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa mga sundalo sa larangan ng labanan. Ito ay pangunahing pumapatay sa mga taong walang kinalaman dito. Ang mga taong madalas nating tawagin sa malinis na terminong sibilyan o paminsan-minsan ay tinatawag na collateral damage. At iyan na nga ang kasalukuyang nangyayari sa Iran pagkatapos lamang ng ilang araw ng labanan. Ang mga inosenteng buhay, mga infrastruktura, mga ospital at mga paaralan ang unang nagiging biktima ng mga bombang ibinabagsak. Ang pagkawasak na ito ay hindi maihihiwalay sa kahulugan ng modernong digmaan. Ang paggamit ng mga teknolohikal na armas mula sa malayo ay nag-aalis ng pagiging tao sa proseso ng pagpatay na ginagawang mas madali para sa mga leader na mag-utos ng pagkawasak mula sa kaligtasan ng kanilang mga opisina. Bukod sa pisikal na pagkawasak, ang digmaan ay nagiiwan ng mga panghabambuhay na pilat sa buong populasyon, lalo na kapag ang digmaan ay nangyayari sa kanilang sariling bansa. Ang trauma ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ngunit mayroon pang isang nakakagimbal na katotohanan na natutunan natin mula sa kasaysayan. Mas maraming sundalong Amerikano ang namatay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal pagkatapos ng mga digmaang binanggit ko kaysa sa bilang ng mga sundalong aktwal na napatay sa mismong labanan. Iyan ang ibig kong sabihin kapag sinasabi kong may mga nakapangingilabot na kahihinatnan ang digmaan. Ang mga hindi nakikitang sugat ng isipan, ang PTSD at ang pagkabigo ng sistema na alagaan ng mga bumalik mula sa digmaan ay nagpapakita ng tunay, malalim at nakakapanlulumong halaga ng mga interbensyong militar na ito. Nais ko ngayong balingan ang mga malamang na maging kahihinatnan ng digmaan sa Iran na ang ilan ay hindi ninyo maririnig kahit isang salita sa mga mainstream media. Ito ay isa na namang digmaan ng Amerika laban sa isang bansang Muslim tulad ng Iraq at Afghanistan. Mahalagang maunawaan na sa maraming bahagi ng mundo na kailangang pakisamahan ng Estados Unidos, mas maraming tao sa planetang ito ang mga Muslim kaysa sa mga Amerikano. Ang bilang nila ay higit na mas marami. Sa makatuwid, napakapanganib na patuloy na pumatay ng mga Muslim sa ilalim ng iba't ibang dahilan ng geopolitika. Ang pagkilos na ito ay nagpapalalim sa galit at nagpapalakas sa mga naratibo ng pang-aapi na maaaring magbunsod ng mas malawak na polarisasyon at radikalisasyon sa mga rehiyon na sadyang napakahalaga para sa pandaigdigang katatagan at kapayapaan. Ang apat na bansang nabanggit ko, Korea, Vietnam, Afghanistan at Iraq ay mapapasama sa listahan ng 10 pinakamahihirap na bansa sa balat ng lupa noong panahon ng kanilang digmaan laban sa Estados Unidos. At marahil hanggang ngayon para sa ilan sa kanila, bagaman hindi na totoo para sa Vietnam na nakabangon at nagtala ng isang kamangha-manghang pag-unlad ng ekonomiya, ngunit ang pangunahing punto dito ay ang matinding hindi pagkakapantay-pantay ng yaman at kakayahan. Paano nangyari na ang isang bansa na may napakalaking yaman, teknolohiya at pandaigdigang impluensya ay paulit-ulit na nahihirapang makamit ang tagumpay laban sa mga bansang naghihikahos? Ang kabalintunaang ito ay nagbubukas ng mga seryosong katanungan tungkol sa tunay na kalikasan ng kapangyarihan at ang limitasyon ng simpleng paggamit ng dahas upang makamit ang mga layuning pampolitika. Ang Estados Unidos ay palaging ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo pagdating sa militar, ngunit hindi ito manalo laban sa 4 sa pinakamahihirap na bansa sa mundo na mayroon lamang maliit o halos walang umiiral na hukbong katihan, hukbong dagat at hukbong panghimpapawid. Oo, karamihan ay walang umiiral na hukbo sa tradisyonal na kahulugan. Pag-isipan ninyo itong mabuti, pakiusap. Ang pagkakaroon ng pinakaabanteng mga eroplanong pandigma, mga aircraft carrier, at mga smart bomb ay hindi naging sapat upang supilin ang determinasyon ng mga puwersang gumagamit lamang ng mga simpleng armas at taktika ng gerilya. Ipinapakita nito na sa modernong panahon ang asimetrikong digmaan o asymmetric warfare ay nagpawalang bisa sa tradisyonal na sukat ng lakas militar.
Ang teknolohiya ay hindi maaaring maging kapalit ng malinaw na layunin at suporta ng mga lokal na mamamayan. Ang mga digmaan, sa kalimitan, ay hindi talaga tungkol sa mga panlabas na banta, kundi tungkol sa mga panloob na problema ng mga bansang nakikipagdigma. Kadalasan, ang mga leader na nagdadala sa atin sa mga digmaan o naguudyok sa sino man na makipagdigma ay sinusubukang gamitin ang labanan sa ibang bansa upang pagtakpan o lampasan ang kanilang sariling mga panloob na kahirapan at krisis sa politika. Ito ay isang klasikong taktika ng paglilihis ng atensyon. Kapag ang ekonomiya ay bumabagsak, kapag ang suporta ng publiko ay nawawala, ang paglikha ng isang dayuhang kaaway ay ang pinakamabilis na paraan upang pag-isahin ang isang watak-watak na bansa sa ilalim ng bandila ng nasyonalismo. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring pagkatiwalaan ang karamihan sa mga sinasabi ng mga gobyerno kapag pinag-uusapan ang pangangailangan ng armadong tunggalian. Iyan ang dahilan kung bakit may isang sikat na mamamahayag maraming taon na ang nakalipas na sumulat ng isang napakagandang linya at sisipiin ko, ang unang biktima sa bawat digmaan ay ang katotohanan. Ang magkabilang panig ay nagsisinungaling. Pinapalaki nila ang kanilang mga tagumpay at itinatago nila ang kanilang mga pagkatalo upang mapanatili ang moral ng publiko at ang suporta para sa digmaan. Hindi lamang ang Estados Unidos ang gumagawa nito, ngunit ang ideya na hindi ito ginagawa ng US ay isang nakakatawang kaisipan na hindi na kailangan pang pagtalunan. Ang pagmamanipula ng impormasyon, ang propaganda, at ang pagkontrol sa naratibo ay mga pangunahing sandata na kasing halaga ng mga baril at bomba. Sa panahon ng krisis, ang mga datos at katotohanan ay inaayos upang paboran ang interes ng mga nasa kapangyarihan habang ang mga kritikal na boses ay pilit na pinapatahimik. Ano kaya ang mga panloob na problema na sinusubukang harapin ng administrasyon sa pamamagitan ng pagsisimula ng digmaan sa Iran? At huwag tayong magkamali, hindi ang Israel ang nagdedesisyon nito. Ang liderato ng US at ang mga tagapayo sa paligid nito ang gumawa ng pinal na desisyon. Bueno, heto na tayo. At alam ninyo ito, ang sistemang pang-ekonomiya ng Estados Unidos ay nasa napakalalim na problema. Walang sapat na mga trabahong nagbibigay ng maayos na sahod. Walang sapat na abot-kayang pabahay para sa naghihirap na populasyon. Ang patuloy na pagtaas ng halaga ng pagkain ay nagtutulak sa maraming tao sa bingit ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ang estrukturang kapitalista ay nagpapakita ng mga matitinding bitak at ang yaman ay patuloy na naiipon lamang sa itaas habang ang mayorya ay naiiwang naghihikahos sa ibaba. Napansin niyo ba na hindi na natin ginagamit ang mga tapat na salita tulad ng gutom ngayon? Sa halip, gumagamit tayo ng mga malinis na termino na tinatawag nating food insecurity o kawalan ng katiyakan sa pagkain. Oo, ngunit alam nating lahat kung ano talagang ibig sabihin nito. Ito ay gutom. Ito ay ang kawalan ng kakayahan ng isang pamilya na maglagay ng sapat na masustansyang pagkain sa kanilang hapagkainan. Ang pagpapalit ng mga salita ay isang sinadyang hakbang ng mga institusyon upang pabawasan ang tindi ng krisis. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknikal at malamig na termino, pinipigilan nilang makaramdam ng galit ang mga tao. Ngunit ang pagpapalit ng pangalan ng problema ay hindi kailanman lumulutas dito. Ang sikmura ng mga mamamayan ay hindi mabubusog ng mga istatistika o ng mga maingat na piniling salita mula sa mga politiko. Sa nalalapit na mga halalan, nahaharap ang namumunong administrasyon sa isang napakalaking problema. Ang lahat ng panig ng oposisyon ay ginawang sentro ng usapan, ang isyu ng affordability o kakayahang makabili. Ito ay isang kakaiba at hindi direktang salita na maaring at dapat palitan ng pariralang sobrang haba ng buwan para sa natitirang pera. Iyan ang tunay na problema ng mga ordinaryong manggagawa. Ang sweldo ay nauubos bago pa man matapos ang buwan. Ito ay isang issue na nag-iisa pa lamang ay sapat na upang maging dahilan ng pagkatalo sa halalan. Ipinapakita ng maraming mga survey at poll na ang galit ng publiko sa estado ng ekonomiya ay umaabot na sa sukdulan. Ang hirap sa pagbabayad ng mga pangunahing pangangailangan ay isang universal na karanasan na hindi maitatago ng anumang propaganda o matatamis na pangako. At ngayon marahil sa pamamagitan ng isang bagong digmaan, maaari nilang guluhin ang atensyon ng kahit ilan man lang sa mga tao. Maaari nilang hikayatin ang publiko na makiisa sa makabayang sigasig at pagsuporta sa isang digmaan o kahit papaano ay pagtuunan ito ng pansin. Ang layunin ay
Punuin ang mga headline ng balita sa gabi tungkol sa labanan sa halip na pag-usapan ang sistemang pang-ekonomiya na nabibigong magbigay ng abot-kayang pagkain, damit at tirahan sa karamihan ng mga tao. Lalo na ang pagkabigong magbigay ng sapat na pangangalagang pangkalusugan, insurance at edukasyon. Ang paggamit ng nasyonalismo bilang isang piring sa mga mata ng masa ay isang lumang taktika. Kapag tumutunog ang mga tambol ng digmaan, ang mga daing tungkol sa kahirapan at kawalan ng hustisya ay madalas na nalulunod at nababalewala ng lipunan. Pagkatapos ay mayroon pa tayong ibang malalaking problema na kinakaharap ng lipunan. Ang mga balita araw-araw ay puno ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga iskandalo ng mga elitista at kung ano ang ibig sabihin nito tungkol sa uring iyon ng mga napakayaman at pribilehiyong tao na may kontrol sa sistema. Sila ay isang napakaliit na bahagi lamang ng ating populasyon. Ang uring ito ng mga mayayamang employer na tinatawag ng ilan na the oligarch class ay bumubuo lamang ng 1 o 2%, mga 3 hanggang 6 na milyong tao lamang mula sa populasyon na mahigit 300 milyon. Kumukuha sila ng masyadong maraming espasyo sa mga balita at sa yaman ng lipunan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na to ay nagpapakita ng isang sistemang idinisenyo upang protektahan ang iilan habang pinagsasamantalahan ang nakararami. Ngunit ang lagim na mga krimeng nagawa ng uring ito ay kailangang harapin dahil hindi lamang ito tungkol sa mga individual na iyon. Ito ay tungkol sa isang lipunan at sistema na nagpapahintulot na mangyari ito ng paulit-ulit. Ang mga sangkot ay gumagawa ng lahat ng paraan upang hindi mahuli, upang patagalin ang kanilang mga gawain sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng pagbili ng suportang politikal. Binabayaran nila ang mga politiko, ang mga matikas na tao na maaaring magtago kung sino at ano sila, ang mga abogado, mga hukom at mga piskal upang hindi gawin ang kanilang mga trabaho. Ang ganitong antas ng korupsyon ay nangangailangan ng isang higanteng paglilihis ng atensyon upang hindi ito maging pangunahing usapin. Ang digmaan ay ang perpektong panakipbutas upang ang mga sistemikong kapalpakan at katiwalian sa loob ng bansa ay pansamantalang makalimutan ng taumbayan. Nariyan din ang katotohanan na ang suporta para sa pamahalaan ay patuloy na bumabagsak sa lahat ng mga popularity polls. Sinusuportahan mo ba ang liderato? Naniniwala ka ba na ginagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho? Maayos ba ang pamamahala ng mga nasa kapangyarihan? Ang mga resulta ng poll ay walang pag-aalinlangan. Hindi man pare-pareho ang eksaktong numero, iisa lamang ang direksyong itinuturo ng lahat at ang direksyong iyon para sa pamahalaan ay pababa. Ang pagbaba ng tiwala ng publiko ay isang mapanganib na teritoryo para sa sinumang politiko. Kapag ang mga panloob na patakaran ay nabibigo, ang paghahanap ng isang panlabas na krisis ay nagiging isang desperadong hakbang upang muling makuha ang tiwala o kahit papaano ay ang pagsunod ng mga mamamayan sa ngalan ng pambansang seguridad. Bahagi ng pagbaba ng suportang ito ay makikita sa mga naging desisyon kamakailan ng Korte Suprema. Kahit na dominado ito ng mga konserbatibo, nakita natin kung paano inabandona ng ilan sa kanila ang pinakamahalagang programang pang-ekonomiya ng administrasyon, ang mga taripa. Idineklara nilang labag sa konstitusyon ang aksyon sa pagpapataw nito. Hindi gusto ng pamahalaan na pag-isipan natin ito ng malalim. Kaya naman kinabukasan ay mabilis silang naglabas ng mga bagong pahayag na tila ba maari nilang bawiin ang ginawa ng Korte Suprema. Ngunit hindi nila magagawa iyon at magiging mas malinaw ito sa paglipas ng panahon. Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinangako bilang solusyon ay isa-isang nabubunyag na mga palpak na estratehiya. Kaya naman ang digmaan sa Iran ay nagsisilbing isang napakalaking ulap na nagkukubli sa mga sunod-sunod na kabiguang ito. Hayaan ninyong tapusin ko ito sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa inyo ng mga kahihinatnan ng digmaan sa Iran na purong pang-ekonomiya at direktang tatama sa bawat isa sa inyo sa iba't ibang paraan. Una sa lahat, ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay biglang tumalon ng higit sa 10% ngayong umaga. Wow! At maaaring magpatuloy ito sa mga susunod na araw. Ngunit kahit na tumaas lamang ito ng 10% sa isang umaga, napakalaking epekto na niyan. Ang merkado ng langis ay napakasensitibo sa anumang tensyon sa gitnang silangan. Ang bawat pagputok ng baril at bawat paglipad ng drone ay nagpapadala ng mga shockwaves sa mga pamilihan ng kalakal sa buong mundo. Ang biglaang pagtaas na ito ay hindi lamang numero sa isang screen, ito ay isang pahiwatig ng papalapit na pagtaas ng gastos sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay.
Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ang presyo ng gasolina na nagmumula sa langis ay siguradong tataas. Bakit? Dahil ang mga refinery at ang malalaking kumpanya ng langis ay hindi gugustuhing akuin ang gastos ng pagtaas ng presyo ng hilaw na langis na binibili nila upang gawing gasolina. Ipapasa nila ang dagdag na gastos na ito sa inyo at sa akin. At alam naman natin, ang presyo ng langis at gas ay palaging tinataasan ng mga kumpanya tuwing papalapit ang summer o panahon ng maraming nagbibiyahe. Ito ay isang kasangkapan upang mapakinabangan ang kita sa ating gastos, ngunit inaasahan tayong magpanggap na parang isang nagkataon lamang ito. Ngayon, mayroon silang dagdag na dahilan. Tataasan nila ang presyo hindi lamang para maabot ang kanilang target na tubo, kundi para bawiin ang tumaas na presyo dahil sa krisis na dulot ng digmaan. Heto pa ang isa pang matinding epekto, ang natural gas. Sa malaking bahagi ng mundo, ang enerhiya ay hindi nagmumula sa langis kundi sa ibang likas na yaman. Ang natural gas ay kinukuha mula sa ilalim ng ibabaw ng planeta at pagkatapos ay kinokompress at pinapalamig ng husto upang ito ay maging anyong likido. Ito ay tinatawag na liquefied natural gas o LNG. Ang proseso ng paglikha at pagdadala ng LNG ay nangangailangan ng napakalaking infrastruktura at pamumuhunan. Isa itong napakahalagang bahagi ng pandaigdigang supply ng enerhiya, lalo na para sa pagpapainit ng mga bahay at pagpapatakbo ng mga pabrika. Dahil sa digmaan, ang buong supply chain ng napakahalagang mapagkukunang ito ay nalalagay sa matinding panganib. Ang anumang pagkagambala sa daloy ng LNG ay nangangahulugan ng agarang krisis sa enerhiya para sa mga bansang umaasa rito. Ang presyo ng LNG sa nakalipas na ilang araw ay tumaas, maghanda kayo ng 30 hanggang 35% sa buong mundo. Bakit ganito katindi ang pagtaas? Dahil lumalabas na ang malaking bahagi ng gas na iyon, ang LNG, ay dumaraan sa Strait of Hormuz. Ito ay isang makipot at estratehikong bahagi ng karagatan na kayang gawing hindi madaanan ng mga Iranian para sa mga barko. Nakita na natin kung paano nagawa ng mga Houthi na gambalain ang mga ruta ng barko sa loob ng 2 o 3 taon. At tandaan, ang mga Iranian ay mas magaling dito, mas may kagamitan, mas marami at mas malakas kaysa sa kanila. Ang Strait of Hormuz ay ang pinakamahalagang choke point ng langis sa mundo. Kung isasara ito ng Iran bilang ganti sa pag-atake, ang pandaigdigang supply ng enerhiya ay paralisado at ang epekto nito sa ekonomiya ay hindi kayang sukatin ng simpleng porsyento lamang. Ang pagtaas ng natural gas ng 30 hanggang 35% ay magkakaroon ng mga sumusunod na kahihinatnan. Gagawin itong mas mahal ang halaga ng natural gas sa lahat ng dako, kabilang ng Estados Unidos kung saan malalaking bahagi ng bansa ang nagpapainit ng kanilang mga tahanan gamit ito, nagpapatakbo ng kanilang mga pabrika gamit ito, at gumagawa ng kuryente gamit ito. Ang lahat ng iyon ay magiging mas mahal. Ang inflasyon na nararanasan na natin sa pagkain at pabahay ay lalo pang lalala dahil ang enerhiya ang pangunahing sangkap sa lahat ng produksyon. Kapag tumaas ang gastos sa pabrika, tataas ang presyo ng mga produkto. Kapag tumaas ang gastos sa transportasyon, tataas ang presyo sa mga pamilihan. Ito ay isang domino effect na walang sino mang mamimili ang makakatakas, isang direktang resulta ng walang ingat na patakarang panlabas. Ngunit alam niyo ba kung sino ang pinakamalalang magdurusa? Ang Europa. Sila ay ganap na umaasa sa inangkat na enerhiya at sila ay nakakaranas na ng matinding dagok sa ekonomiya. Ang bansang Germany ay nasa kalagitnaan ng isang recession at ang Germany ang itinuturing na powerhouse o makina ng ekonomiya ng buong Europa. Ang buong kontinente ng Europa ay lumalago ng mas mabagal kaysa sa Estados Unidos na nangangahulugang mas mabagal pa kumpara sa China at India na nalampasan na ang paglago ng Europa at Estados Unidos. Ang krisis sa enerhiya na ito ay maaaring maging huling pako sa kabaong ng industrialisasyon ng Europa. Ang mga pabrika ay nagsasara o lumilipat sa ibang bansa dahil hindi na nila kayang bayaran ang napakataas na halaga ng kuryente at gas na nagdudulot ng malawakang kawalan ng trabaho. Ang Europa ay walang kawala. Isa sa mga dahilan kung bakit nasa ganitong matinding problema ang Europa ay dahil nagpasya silang parusahan ng Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine sa pamamagitan ng pagtangging bumili ng langis at gas ng Russia. Nangahulugan ito na ang lahat ng mga gumagamit ng langis at gas sa Europa ay kailangang bumili at maghanap nito mula sa ibang lugar. Kadalasan ay mas malayo kaysa sa Russia na bahagi rin ng Europa.
At kaya tumaas ang presyo ng enerhiya at dahil doon tumaas din ang presyo ng lahat ng iba pang bagay sa Europa. Dahil napakamahal na ng produksyon, ang natitirang bahagi ng mundo kabilang ang mga Europeo mismo ay huminto sa pagbili ng mga produktong gawa sa Europa dahil masyadong mataas ang presyo nito. Ito ay isang serye ng mga self-inflicted wounds o sariling mga sugat dahil sa geopolitika. At ngayon, ang digmaan ng Estados Unidos sa Iran ay gagawing mas mataas pa ang gastos sa enerhiya sa Europa kumpara sa napakataas na nitong antas na dulot ng digmaan sa Ukraine. Ang Europa ay nasa isang pangmatagalang pagbaba. Nawala nila ang kanilang mga imperyo isang siglo bago natin ngayon na iwawala ang sa atin. Wala silang wiggle room o puwang para makagalaw. Wala silang kakayahang tanggapin itong panibagong matinding suntok sa sikmura. Ang dagdag na pasaning ito ay magpapalala sa pagbagsak ng alyansang Amerikano-Europeo. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at gas ay sisira sa ugnayan ng mga bansang ito. Kung mas tatagal ang digmaang ito, mas dadaloy ang mga matitinding epektong ito na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ito ay isang ganap na sakuna hindi lamang sa aspetong militar kundi pati sa ekonomiya. Kaya dapat kayong magtaka kung bakit halos walang tunay at tapat na talakayan tungkol dito. Bakit natin gagawin ito kung hindi naman tayo nasa ilalim ng banta? Bakit natin isusugal ang lahat ng ito? Hindi masagot ng mga leader ang mga katanungang ito. Kaya naman hindi nila ito idinulog sa Kongreso ang mga taong inihalal natin na ayon sa konstitusyon ay dapat magdesisyon kung papasok ba tayo sa digmaan o hindi dahil ito ay napakadelikado at mapanganib para sa nating lahat, hindi lamang para sa iilan na gumawa ng desisyong iyon. Ang Iran ay isa na namang digmaang malamang na matalo. Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga pagsusuring tulad nito, mangyaring ibahagi ito upang mas maraming tao ang mamulat sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ganitong uri ng trabaho. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.